Magandang gabi po mga kaibigan. So ngayon po ay araw ng Martes, September 24, 2024. So meron po tayong na-receive ulit na panel gauge, no? Actually, ito panel gauge po na ito na-receive natin itong Sunday. So yun nga lang po, nagkasabay-sabay po yung padala ng mga customer natin galing sa iba-ibang lugar. So kaya ito, ngayon po ito naka-schedule. But then matatapos din po ito ngayon, and then tomorrow po pwede na po pang-ship. So shoutout po kay Boss Raymond Anonaria. Enonaria. So pasensya na po kayo kung hindi ko ma-pronounce ng tama yung anyong pangalan. So kay Boss Raymond. So ito po ay galing sa Bacaka, Davao City. So maraming salamat po mga taga Davaoenyo sa inyong suporta. So marami na po tayong nagawa na panel gauge na galing pong taga Davao. So maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon, post ko muna yung video kasi bubuksan ko po muna ito para hindi po siya time consuming. Balikan ko po kayo after. Go! Okay na po ito mga kaibigan. So nabuksan na po natin. No? So ito po. So wala naman pong any damage dito sa... Wala naman po ako nakikita any damage dito sa lalagyan. No? Okay. So matibay naman po itong box na paglagyan niya. So walang crack. Okay. Maging itong cover. So wala naman pong crack po. Okay naman po siya. So safe pong nakarating. So okay. So ito naman, tingnan natin. So wala naman pong any physical damage akong nakikita. So buksan po natin siya. So ito nga pala mga kaibigan ay panel gauge muli ng Innova, no? So ang nangyayari po sa kanya, yung T-belt po niya nagbi-blink, tapos ayaw pong gumana ng mga needle. Then kapag umaga, lalo na malamig yung panahon, napakahirap po talagang magbukas siya. So kailangan niyo po munang painitin or ibabad sa init yung sasakyan bago po siya magbukas. Which is very hassle, mahirap po yung gano'n, lalo na pag nagmamadali kayo. Okay, so tingnan natin, no? So mukhang, sa nakikita natin, mukhang may nagtanggal na po nitong gauge, no? Kasi mayroong mga bakat ng pinaglapatan ng mga tawag dito, mga pry tool. Okay. So, ayan, meron akong nakikita mga marking na sinubukan tanggalin siya. Okay. Then, tanggalin po natin ito. Ayan. Okay. Okay. Ito, ganun din. Tapos, meron pong, papagdanan po natin ito ng kulay. So, kombinasyon po ng ice blue at saka green yung kulay niya. So, okay. Yung LED niya. Tanggal lang po natin ito. No? Tapos ito pong screw. Dalawa lang po itong screw sa likuran. Okay. Ayan. Madali lang po yung tanggalin. No? Kung magdi-DIY po kayo, pwede naman. But then make sure lang po na capable po kayo kasi mahirap po pagka nasira nito eh. Nasa 20,000 po ito pag pinalitan po ninyo. Okay. Ayan. Dalhin nyo lang to. Tapos itong kabin nyo lang po itong siwang nito para matanggal po yung LCD. So yun. So tingin ko nga po mukhang natanggal na po siya or meron ng sumubok na gumalaw kasi kung titingnan ko po yung LCD niya, ayan, no, nakabend po yung paa, hindi na pantay. Okay. So mukhang pinuwersa po siya. Kaya yan, siya, lumiko. Okay. Ingatan po natin to kasi medyo mahal to eh kapag nasira o nag-rock. Okay. Ganyan. Tingnan natin sa loob. Okay. So far, wala naman pong ginalaw. Tingin ko naman po, ang assessment ko po ito, inspection lang po siguro yung loob para makita kung baka may mga naglulus lang. Wala naman pong
Pero mukhang may hinang po itong connector. Oh. Mukhang tinry hininangan. Siguro, baka nagpakasakali na baka may mga cold solder or mga crack yung solder. Kasi nagbukhang hinangan siya. Okay. Pero hindi po yan yung issue. Papalitan po natin yung mga pyesa dahil yun po talaga ang problema nito. Okay, so balikan ko po kayo, no? After ko po pang ma-repair. Okay na po ito mga kaibigan. So, na-repair na po natin, no? Napalitan na rin po natin ng LED. So, yung LED naman po, manual ko lang po siya. Pinailaw kasi po itong ilaw kasi nito dapat po talaga sa sasakyan. Doon kasi nakarekta yung supply niya. Although okay na po ito, no? Napagana ko na po. Then, ito po yung mga pinalitan natin ng mga pyesa. Ito. Ayan. Marami po yan, no? Isang set po yan. Ito po yung mga ating pinalit. Puro brand new po yan lahat. Ayan, silyado pa po. Saka mga original po siya. Okay. Then, yan. Ilagay na po natin siya dito sa kanyang lalagyan, sa casing niya. Sinisil lang po muna natin, no? Para at least kasi tinanggal na rin lamang natin. So, i-ano na rin natin, linisin na rin. Tapos, unahin natin ilagay itong tawag dito. Ito na-bend kasi yung yung paa niya. Ayan. So, okay. Ayan. Itinuwid ko na po yan, no? Para at least ito, medyo mahirap lang talaga siya ikabit, no? Kailangan dadagain nyo siya. Kasi pagka, ayan, tulad yan, nakatukod siya. So, ibig sabihin, hindi siya nalapat. So, posible baka meron siyang hindi naka-bend na paa kasi nga po tinanggal siya. So, yun na, nag-bend yung paa niya. Delikado po yan kasi masisira po yung inyong LCD kapag tinuloy nyo po siya. Kaya medyo maingat dapat po kayo. Ayan. Kasi natukod yan kapag hindi po lapat siya. Pag hindi po pwersa yan Yun. So medyo mahirap po siya. Post ko po muna yung video para at least ma-align po muna. Yan, okay na po boss. Naikabit ko na po ng maayos. So kailangan dahan-dahan lang talaga. Kasi pagka pinuwersa nyo, mababali po yung pin. Okay na po ito. So ngayon, kabit na po natin itong plastic niya, itong plaster niya. Linisin lang po natin, no? Para magmukhang makita. Para magmukhang bago po. Okay. So yan. Kasi tinanggal na nga po ito kaya medyo mahirap pong ibalik yung ibang pyesa. Pero kaya naman po, basta tatagayin lang talaga. Medyo mahaba dapat yung inyong pasensya gawa ng maselan kasi yung gawin ko. Ngayon ito ay kabit na po natin itong needle. Okay, yung dalawang maliit dito sa temperature at saka sa gas. Pero make sure bago nyo po dapat tanggalin, lagyan nyo po muna ng palatandaan kung saan siya nakatapat. Para at least di po maligaw yung paglalagay nyo po ng yung pag-aalay nyo po. Itong medium size dito po sa RPM. Okay. Okay. Then itong pinakamahaba, okay, dito po sa gitna, sa cleavage. Okay. Ayan. Ayan, okay na. Tapos ang gawin nyo, ikot-ikot nyo lang po ito, no? 360 degree. Ayan. Para malaman nyo kung minasayad. Pagka minasayad, medyo iangat yun ng konti. Okay, then sunod natin yung cover niya. Ito, linisin din natin ito. Para mukhang pintab siya. Okay. Yan.
Tapos, itong pinaka-final cover ninyo, linisin nyo lang po ng acrylic cleaner siya para magmukhang makintab. Yan. Mukhang brand new po. Yan, brand new siya. Ganda. Yun, no? Yan. Okay, ganda na. Yan, cover na po natin siya. Okay. Make sure na po na nakalapat po muna yung mga clip niya bago nyo po i-press. Baka mabaliyas po kayo ng clip niya. So, yan. So, kung mapapansin po ninyo, nasa itaas po yung mga needle niya, no? So, ngayon, gaya po nang nabanggit ko, kapag tama po yung pagkaka-repair, yung mga needle na yan, magka-calibrate yan, pupunta yan dun sa zero. At lalabas na rin po yung kanyang RPM, odometer. Ibig sabihin po, tama po yung pagkaka-repair at naayos po ng tama yung gauge ninyo. Ngayon, ang problema niyan, kapag may problema pa siya, hindi po gagalaw yung needle na yan. Mananatili lang po yan sa gitna. May dumit-ayusin lang, tanggalin natin yung mga yan. So yan, subukan na po natin. Supplyin lang po natin siya ng 12 volts external. Okay. Para malaman natin. Yan. So pagmasdan nyo po yung needle, no? Kung gagalaw, dapat siya mag-calibrate na pagka-okay siya. Okay. Oops. Tanggal lang yung ano. Supply. Okay, yan. Subukan natin, no? Okay. 1, 2, 3. Yun, gumalaw na nga. Okay na. So, yan. So, ibig sabihin, okay na po siya. Then, yung odometer niya ay, ang range ng odo niya ay 194,430. 194,430. So, yan. So, okay na po. So, hindi katulad kanina, bago natin i-repair, ayaw talagang gumana niya, no? Wala kayong makikitang odo. Hindi nalabas yung odo. At the same time, nag-blink yung tigal. Ngayon, okay na po siya. So, okay na po ito, Sir Raymond. Okay. So, pwede ko na po itong ipa-ship back sa inyo bukas. So mga kaibigan, yung details po ng aking paggawa, nandun po sa bawat description ng aking log. So check nyo na lang po doon, pati yung phone number ko, andun din po. At kung saan po ako nagsaservice. So muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga taga-Davao. Thank you po.